Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan naman natin na ngayon yung flood control na budget na 250 million na binawi na ng Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ni ng kanyang bagong DPWH Secretary na si Vince Sison na binawi na yung 250 billion. So, pag binawi yung 250 billion, ang ibig sabihin po, yung kabuuang total ng budget ng gusto ng Pangulo ay mababago rin. Mababawasan ng 250 billion. At kung ganon, ang tanong, pwede bang gamitin ng House of Representatives at saka ng Senate sa ibang bagay yung binawi na ng Pangulo? Ang sagot, labag po sa Constitution na gagamitin pa yan sa ibang bagay. Ang katwiran ay nasusulat po sa Section 1 ng Article 6 ng ating Constitution na hindi pwede lampasan ang amount o ang kabuang halaga na pinapanukala ng Pangulo bilang national budget. At kung winidraw niya na yung 250 billion sa pundo ng DPWH ay hindi na pwedeng gagamitin yung pundo na katumbas ng binawi para sa ibang proyekto. Bawal na bawal po yan. At bakit ang bawal? Kasi tahasang sinasabi ng ating konstitusyon na hindi pwedeng taasan ang budget na sinasabi ng Pangulo in terms of the total amount. So para malaman ninyo, ipakita ko ang batas mismo sa Article 6 ng ating konstitusyon, lalo na sa Section 25. Aking iha-highlight. Kasi yung nag-comment ako niyan, doon sa balita na yan, ng Rappler, ay may isang malamang abogado yun na kumontra sa akin na mali raw ako. Okay, tatalakay natin na mali. Basahin ko na doon sa iba, ay pwede rin daw yung gawin. Well, minimaintain ko pa rin ang aking argumento na bawal yun. So, yan pong may highlight ang particular na provision ng ating konstitusyon na nagbabawal. Sinabi rito sa English, Section 25, Paragraph 1, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the government as specified in the budget. The form, content, and manner of preparation of the budget shall be prescribed by law. Okay? So ito, yung budget lang yun, ang pinag-usapan natin na prepared na prepared na ng Office of the President. At kung paano na piniprepara, sila lang nakakalam nun. So na-prepared na, ang kabuang budget ay naibigay na. Pag maibigay na sa House of Representatives, bawal po sa House of Representatives na mag-increase. So Congress may not increase. Yan ang sinasabi. So ngayon, kung binawi ng DPWH Secretary ang halaga ng 250 billion, parang binawi na rin ng Pangulo ng Pilipinas. Bakit? Kasi po ang DPWH Secretary ay siya ang alter ego ng presidente na kung magsalita siya. Unless kung magsalita rin panibago si Presidente BBM na hindi niya tinatanggap yung pagbabago na sinasabi ng Secretary ng DPWH. Pero dito, hanggang ngayon, nakailang araw na, wala pang pagbabawi si BBM na sinasabi na babawiin niya yung sinabi ni Vince Sison na yung 250 billion na equivalent ng mga programa na kanilang binawi ay ibabalik. Wala, hindi pa. So, ibig sabihin po, sa batas na yon na sinasabi, Congress may not increase the amount the amount of appropriations proposed by the President. So, ibig sabihin, kung ang tanong, magkano bang amount na gusto ng Presidente na gagastusin? Ganito po yun, 6.7 trillion. Ngayon, kung winidraw na yung 250 billion, babawasan mo rin yun. So, magiging 6 trillion 550 billion na lang ang natitira. So, ang gusto mangyari naman ng Kongreso ay nagbuo sila ng committee on amendments at
dadalhin nila, ilalagay nilang ibang pagagastusin. In other words, yung vacuum kung saan gagamitin ng 250 billion ay nagbukas ng opportunity sa mga abusado na mga congressmen na ilalagay nila sa kanilang project. Masama yun. Ano ba ang diwa ng konstitusyon? Bakit binawalan ng konstitusyon ang Kongreso, Senado at saka House na magdagdag ng amount na gusto ng Pangulo? Kasi po, pag hinayaan yan, kita mo ng epekto ng insert dito, singit doon, kung ano mga project nila, tapos sila ay magdidikta kung paano gagastusin ang project. Alam mo, sa lahat ng items sa ating budget na pinopropose, ang tanging item na nakalagay doon sa DPWH, ang tanging pinapakialaman ng mga congressmen. At merong ibang mga infrastructure projects na nakalagay sa ibang ahensya, sa PD, sa DOTR, transport, kung airport. Ilalagay sa NIA, sa Department of Agriculture, kung irigasyon. At kung farm to market roads, ilalagay doon. At kung malay mo, balang araw, tatawag sila ngayon, baha, kailangan pigilan para yung mga palayan ay hindi masasagasaan. Kung ganun ang kaisipan, pwede sila ngayon mag-imbento na imbis na sa DPWH ilagay ang flood control projects, ilagay nila ngayon sa Department of Agriculture. See the leeway? Ang dami nila mapaghawakan, mapaglaruan. At kung mapaglaruan nila, abuso, maubos ang pera ng bayan. Yan po ang diwa sa likod ng mga gumawa ng ating Constitution kung bakit binabawalan ang House of Representatives at ang Senate na dagdagan kung magkano ang amount na inihanda ng Pangulo para gagastusin sa susunod na taon. Hanggang doon lang. Kung magkano sinabi ng Pangulo, doon lang tayo lalaro. Pero pwede niyong bawasan. Pero hindi niyo pwede dagdagan. Pero ang ginawa ngayon, noong nakaraan, 2025, sa paggawa nilang budget ngayon, tinanggalan nila ng pundo yung gusto ng Pangulo na bibigyan ng 74.4 billion pesos ang PhilHealth. Tinanggal na yon. So nagkaroon sila ngayon ng paglalaruan kung saan nila ilalagay yung 74.4 billion. Kasi tinanggal na nila ang PhilHealth. Tinanggalan nila ng 30 billion yung CHED. So, nung tinanggalan lang ng 30 billion ng CHED, para sana yun sa mga scholarship ng mga estudyante na nag-aaral sa pribadong eskwelahan. So, kung 30 billion, idagdag mo ngayon sa 74.4 billion, nagkaroon na sila ng 104.4 billion na reserba kung saan nila ilalagay yun. Tapos, tinanggalan pa ng 12 billion ang computer project ng Department of Education. Kaya, i-plus 12 mo sa 104, so magiging 116 billion na ang pundo nila. Naghanap pa sila, marami pa silang tinanggal na Senior Citizens Fund, Senior Citizenship Pension, tinanggal ng 1 billion, sinadagdag din doon. Marami pa silang tinanggal sa 2025 na budget. At nagresulta nga sa pag-atado ng mga maraming mga flood control projects na inuka lamang ng bagyo. At ito na ngayon ang resulta, ang maraming mga project na hindi ginawa. At ito po ay sa sugo ng Diyos, nagpadala ng maraming baha at nauka yung mga substandard na mga flood control project. At kung bakit substandard? Kasi nakuha na ng mga congressmen ang ibang parte ng pera. Kaya natitira ko konti na lang ng paglalaroan ng kontraktor. So ngayon, kung gano'n ang ginawa lahat sa 2025, ano naman ang gagawin nila para sa 2026 na budget? Na nagkakataon naman na yung flood control budget ng Office of the DPWH ay tinanggal ni Vince Hison na secretary ngayon ng DPWH. So magiging minus 250 billion. Tuwang-tuwa naman mga congressmen. Ala, pesta naman sila kung saan naman na ilalagay yung 250 billion. Yan po ang nangyari. Ngayon, ang tanong, pwede man nila gawin yun kung mayroong official na withdrawal na nanggaling sa Office of the President sa pamamagitan ng DPWH Secretary? Ang sagot, hindi po nila pwede gagawin. So kung si Pilgrim, sino ba sumagot sa akin? Si Pilgrim, ibig sabihin po, hindi mangyari yung gusto mo mangyari. Kinontra niya ako na basahin ko daw sa ibang
ibang provision, binasa ang provision at pinag-isipan na malalim, hindi po pwede magagamit sa ibang pondo, ibang proyekto, yung pondo ng 250 billion na winidraw para sana sa flood control projects. At ang pangunahing dahilan kung bakit winidraw ng DPWH Secretary ay sa katotohanan na nagdubli-dubli na. Dubli-dubli na, nagawa na, pupunduhan pa ulit. Yan po ang nangyari. So, tama po kayo, Bernie Clamador, kasama si Grace po dyan, dapat imbestigahin si Grace po. So, yun lang po ang aking mensahe sa ngayon para mabigyan ko lang kayo ng edukasyon na winidraw pala ng DPWH ang budget para sa flood control. At kung winidraw, dapat ibalik din yung pera. Ang problema, gusto ng congressman ay yung pera huwag na ibalik. Gagastusin na sa ibang project na kung ano na pinagbabanggit nila. Nagkaroon sila ngayon ng pagpestahan, di ba? They would now have a field day in spending wherever they want the amount of 250 billion pesos. Okay? So, shout out na lang kay Benric Lamador. Si Grace po, sangkot yan sa nakawan. Dapat imbestigahan. Yan, dapat pinatawag ni Lacson. Bakit hindi pinatawag ni Lacson tsaka ni Soto? Paulo Vicente Villegas. Si Toto, ayon kay Auntie Claire, dapat daw pag-aral na makasuhan ng inciting to sedition si Manong Chavit dahil sa pagsabi na revolution against corruption, ibig ba sabihin ni BBM ang mukha ng corruption? Ay, Ma'am Claire, kaibigan kita, alam mo, tagahanga mo ako, Claire Castro, Attorney Claire Castro. Pero wag naman yan, malayong-malayo na yan. Yung ibig sabihin po, if it takes a lot of imagination for you to achieve that, do not do it. Kasi ang dapat ang sakop lamang kung bakit may na-insight ba? Wala naman ata na-insight na para sumunod sa ano. At ang sabi ni Manong Chavit, iba lang naman, revolution against corruption, hindi revolution laban kay BBM o revolution laban sa gobyerno. Hindi, laban sa corruption ng revolution. At pag sinabi mo revolution, it does not mean to say the call to arms. Malawak po ang ibig sabihin ng revolusyon. Revolusyon pwedeng gera na totoo, pwedeng sabihin na pagmamatigasan ng ating katawan para masusunod ang atong gusto pero walang gamit ang armas. Pwede rin tawaging revolusyon yan. Kaya masyadong malayo na po, Ma'am Claire. I'm your fan. Please do not do it kasi mahirap na. Mababawasan ang iyong ganda kapag pipilitin mo yan. So Greenheart, maraming impeachable offense ang ginawa ni Bangag pero wala man lang ni isa sa mga congressmen o senador na tumindig. Tama po kayo. Ganon talaga katotohanan ng buhay. Kampi-kampihan. Kung maraming kakampi mo sa impeachment, ay hindi ka ma-impeach. Pero kung konti lang kay Sara, ma-impeach ka kagad. Yun pala, pangunahing, although may kasalanan din sa tingin ko si Sara, pero ang pangunahing pakay ay para itago yung kanilang mga flood control projects at saka mga AKAP-AX. So, Mel Baruelo, good AM, Philippines, watching from Europe. Ay, maraming salamat po. So, Ben Reclamador, good morning, Doc. So, yan lang po ang ating pag-usapan sa ngayon at I do not want to belabor para papatagalin pa itong diskusyon na ito. Isa lang pakay ko na ang halaga na katumbas na mga budget na withdraw ng Pangulo ay hindi na pwedeng gamitin sa ibang mga proyekto. I'm sending it out to, siguro pakinggan nyo muna siguro yung sinabi ni Congresswoman Swansing. Hindi siya Congresswoman Kausing, Swansing siya. Ito po, taga Nueva Ecija ito. Ayan. Ito po yung pinakaunang beses na magkakaroon ng BARC sa kasaysayan ng Kongreso. So talagang napakahalaga po ng papel na gagampanan ng BARC ngayon. Ano po yung ating gagawin? Ating pong i-deliberate ngayong araw kung paano po natin ipaprocess yung amendments. Pinakamahalaga po dito, nakita naman po natin na yung isinumite ng DPWH na budget ay bumaba ng 255 billion. So yun po yung pinakamalaking task on the part of the... Okay, sinabi niya, ibig sabihin, excited sila kung saan nila gagastusin yung 255 billion. 255 pala, hindi pala 250. Wow,
excited. Saan ka project ko na naman ito? Kikita na naman ako. Parang ganon. Grabe. Ay, bastos talaga itong mga congressman natin. Sa totoo, noong pagsuli po ng 60B sa PhilHealth, di ba galing din sa DPWH ng pondo? Hindi ko alam kung saan. Sabi daw, ang anunsyo nila, galing daw sa savings nila. Hindi ko maniwala dyan. So anyway, nakita nyo naman ang inyong gobyerno ay panay kwento, patago lahat ng kwento para lamang kumita. Ito naman si Congresswoman Sumansing, nag-excited na excited, magbubuo ng amendment, BARC, anong BARC yan? Amendment, Committee on Amendment para pag-usapan kung saan gagastusin yung 255 billion na savings na dahil winidraw na ng President. Ay, nako naman talaga. Okay, hanggang dyan lang po tayo at shout out sa lahat.